Hallelujah. Woo! Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko ba unawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo inalagaan. Di ko kaya isipin, di ko kaya sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Katulad mo. O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa Sa piling mo. Sa once more. May pagsubok man o kagigitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pagkayaan. Di ko kayang isipin, di ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord, magsasaya kami, Panginoon, sa piling mo. Yes, Father God, walang hahadlang, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang umagit na sa bawat isa sa amin. Yes, Father God, patuloy, Panginoon, na hikayatin mo ang bawat isa sa mga nakakarinig, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang siyang humipo sa kanilang mga puso at isipan. Yes, Father God. Salamat, Panginoon, sa buhay na pinagkakaloob mo sa bawat isa. Patuloy, Panginoon, na ikaw lamang ang siyang makakapitan namin sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, Father God. Yes, salamat, Father God. Salamat. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang magmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, kayong lahat ay magsasaya sa nalalapit na araw ng ating Panginoon. O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Father God. Hallelujah. Hallelujah. Mabuhay sa gloria. Okay. Pagpatuloy natin ang pagsamba sa Panginoon. Alam mo ko, Father God, kaya nga nagsabi mo, may isang, dalawa, tatlo, Panginoon. Ang tanging pangalan mong sinasamba, Panginoon. I know, Father God, you will fill these chairs, these chairs, Father God. Hallelujah. Tanging ikaw, Panginoon, ang siya naming makakapitan, malalapitan sa lahat ng pagkakataon, Father God. Your name will be higher than mountains, Father God. Dahil walang imposible sa iyo, Panginoon. Walang imposible. Even mountains can move, Father God. In Jesus' name, yes, Father God. Hallelujah. Ang tiwala sa
kabutihan. Ako'y naririto upang magpuri sa iyo, O Diyos. Sa kabanalan ay nalulubog ako upa'y ay mo. Ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Yes, Father, napakabuti mong tunay, Panginoon. Hallelujah. Ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Yes, Father God, tunay at napakabuti mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hiling tayo, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon. Fill our heart with joy, Panginoon. Fill our empty hearts, Panginoon, ng kagalakan ng pagsamba sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Alam ko, Panginoon, na meron kang plano, Panginoon, sa lugar na ito. At yun, Panginoon, ay aming hihintayin, Panginoon. Dahil alam ko, Father God, you have a big plan for us, Panginoon, na nakakakilala na sa iyo, Panginoon, na patuloy na nagtitiwala sa iyo, Panginoon, na patuloy na itinataas ang pangalan mo, Panginoon, sa iyong kalwalhatian, Father God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga buhay, Panginoon, ng narito. Kaya din, Father God, patuloy, Panginoon, na ikaw siyang muna sa amin. Sa gagamitin mo, Panginoon, upang ipahayag ng iyong mga salita. Ikaw, Panginoon, ang magbigay sa kanya. Nakaliwanagan, Panginoon, na maihiyag niya sa amin ang iyong gustong iparating at nais pa iparating sa San Berga, Panginoon. Yes, hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa bagong buhay, bagong pag-asa na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Bagamat marami, Panginoon, ang pagsubok namin dinaranas, pero Father God, patuloy, Panginoon, na ikaw ang siyang nagbibigay kasagutan. Ikaw ang nagbibigay tumutupad sa lahat ng ating mga kahilingan. Not now, Father God, but we will declare, Panginoon, na-answer prayer po lahat ng aming mga hinihiling. Even, Panginoon, sa mga karamdaman, Father God, that your healing will be upon us, Father God. Yes, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, kay buti mo. Yes, Father God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga awiting ito, Panginoon, na ikaw ang aming itinataas, ikaw ang aming pinapapurihan sa sandaling ito. Maraming salamat, Lord. At Panginoon, hanggang sa matapos ng aming gawain, Father God, patuloy pa rin, Panginoon, na ikaw ang aming itataas at mangunguna sa amin. Ito po ang aming samad dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Bago tayo umupo, no? Bago tayo umupo, okay lang, no? Magkamayan po tayo, magbatian tayo, no? Sige po, good evening po, yan, kaway-kaway dyan. Good evening, good evening. Good evening po sa bawat isa, no? At mga anak, yung mga nandiyan sa likod, dito tayo, huwag kayong mahiya. Oo, po tayo dito, dami po ay. Oo, dito tayo. Dito na. Okay? So, ngayong gabi na to, no, it is the second night ng Sampang Gabi. And masaya ako na nakikita ang bawat isa, no? Bagamat dito sa harap, mahirap makita talaga, maliwanag dito. Oo. At least, di ba, hindi na tayo matatakot pag dito sa harap. At least, okay. Pero masaya po ako na nandito po ang bawat isa. Welcome po sa Sampang Gabi, Part 2, no? Second night.
And ngayong gabi kong ito, no? Papatrivia sana ako, wala tayong prizes, no? Oo. May paparapon na joke lang. Pero ano, ngayong gabi pong ito, ready na po ang ating mensahero na gagamitin ng ating Panginoon to deliver His Word, no? Ready na po siya, and talaga pong pinaghandaan niya ito, no? Kaya po ngayong gabi kong ito, let us be ready to hear the Word of God, no? Sige po, inanyahan ko na po ang aking maganda, mabuti at mapagmahal na asawa, si Pastora Agrid. Hallelujah. Praise po ang ating Panginoon. Actually, nakahanda ko talaga kasi pinapalit ng Lord yung ating message. So, kahapon lang din natin nalaman. Pero alam ko na ang Diyos ang bahalang mag-deliver nito. Amen po. So, bago po ang lahat, minsan po ako po si Mrs. Agrid Rason. Amen. Hallelujah. So, bago po ang lahat, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at manalangin po tayo. Hallelujah, Father God. Thank you so much, Lord, for this wonderful night. Lord, pangunahin niyo po kami, Panginoon. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord God, na niready mo na po ang puso ng bawat isa na natin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po, alam ko po na natanong ito ni Pastor Jay kagabi. Sino po ang may problema nito? Lahat. Lahat naman po. Pwede itaas ang kamay kung sino yung may problema dito. Amen. Lahat po pala tayo, ano. So, minsan po ba natatanong ninyo sa sarili ninyo or sa ibang tao kung bakit kaya meron tayong problema? O kaya minsan ba natatanong mo ang Diyos, Lord, bakit ba may problema? Bakit di na lang perpektong buhay ang bigay mo sa akin? Minsan po ba natatanong niyo po yan? Lord, bakit ang hirap ng buhay ko? Lord, bakit ganitong klase ng buhay ang meron ako? Minsan po ba natatanong natin yan? Alam niyo po ba na ang plano po ng Diyos, sinabi po niya sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano mo para sa inyo. Mga planong hindi nyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukhasang punong-puno ng pag-asa. Minsan po sa sobrang hirap po ng buhay, minsan parang hindi mo na mapaniwalaan ang pangako ng Diyos. Tama po ba? Minsan, mapapaisip ka, totoo nga ba ang Diyos? Katulad niyo po, minsan ko na din question ng Diyos. Totoo bang may Diyos? Naranasan niyo po ba yun? So, bakit nga kaya? Ganun pa man po ang nararanasan po natin, paniwalaan mo ang pangako niya. Kahit pa hindi mo maramdaman na may Diyos, paniwalaan mo ang pangako niya. Dahil tapat ang Diyos. Amen po mga kapatid. So, bakit nga kaya? Una, ay dahil, ang sabi niya dito sa number 1, ay a life of sin is the reason for your problems. Minsan, sa totoo lang, kaya naman tayo nagkakaproblema dahil kasalanan din natin. Hindi po ba? Sa mga maling desisyon na nagagawa natin. Aminin man po natin o hindi, may mga problema tayong dumarating. Minsan dahil sa kasalanan ng tao. Agaya ko po, ako po ay galing po sa bulubundukin ng San Jose. Isa po akong Ilocano. At kami po ay farmer. At lumaki po ako na hindi rin po naging madali ang buhay. So, pero nung inopen ng Diyos ang mata ko, nakilala ko ang Diyos, nakita ko na kaya pala ganito ang buhay ay dahil sa kasalanan ng magulang ko. Sa maling desisyon na nagawa nila at nadamay
Kagaya po ng batang maliit, si Dalia. Di po ba? Inosente po siya. Wala pong kamali-malay. Wala pa nga pong nagagawang mali eh, kung iisipin ko ano po. Pero dahil minsan sa kasalanan ng nanay at tatay, napapasa sa kanila yung hirap ng buhay. Kagaya po ng tatay ko, yes, may kaluwangan po ang lupa namin. Yun nga lang po, sabi nga po nila, everything that you mismanage, you will lose. So lahat ng hindi mo alam na hawakan, kasi kasunin ayusin, pwede mawala sa'yo. Subukan mo Kuya Tubal. Kapag pinabayaan mo si ate tingin mo mananatili siya sa'yo? Posibleng oo, mananatili siya. Pero tingin mo, masaya ba siya? Posibleng sa sobrang sama ng loob niya sa'yo, pues posibleng magkasgat siya. Hindi po ba? So everything na ma-mismanage mo, pwede mawala sa'yo. So ganun po ang nangyari. Naghirap po kami at naranasan ko po ang halos wala na po kami kumakain, lalo po at 12 kami magkakapatid. Opo. Napakaunti po namin, 12 lang kami magkakapatid. Baog po kasi tatay at nanay. Joke lang. So, ayun po. Minsan din, nasisisi natin ang ibang tao. Tatay ko kasi, lasenggo eh. Kung hindi lang siyang lasenggo, kung kay Lord siya tumatakbo, kapag nagkakaproblema, sana, naging maayos ang buhay ko. Amen? Pero hindi, hinayaan ng Diyos na papunta ka dyan. Sa kasisisi ko po, sa tatay ko, hindi ko namamalayan na ako na rin pala ay naging ganun. Imbis na pagbutihin ko ang pag-aaral ko, nagrebelde ako. Kaya ganun na din na mas gumulo ang buhay ko. Pero napakabuti po ng Diyos, na hinayaan po ng Diyos na makilala ko siya. Actually, hindi ko hinanap ang Diyos, okay? Ang Diyos po ang humanap sa akin. Ganun ako kamahal ni Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, ganun ka kamahal ni Jesus. Amen? Ganun ka kamahal ni Jesus. Sabi po niya sa Isaiah 59 verse 2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi niyo siya makita at hindi niyo siya marinig. Totoo po yan. Minsan dahil sa kasalanan natin, nagiging matigas na yung puso natin. Wala na tayong pakialam sa kung anong sasabihin ng Diyos, sa kung anong sasabihin ng tao. Ganun po deceptive ng kaaway sa buhay natin, sa mundong ito. Minsan, nasasanay na lang tayo sa mga nagagawa natin kasalanan. Minsan nga, normal na lang sa atin ang paggawa ng kasalanan eh. Tama po ba? Parang, okay po. So, yun po. Dahil po sa kasalanan, kaya minsan nagkakaproblema tayo. Hindi lang minsan madalas eh. Tama ba, Ate Rema? At ang pangalawa po, God wants you to help others after po ninyong ma-overcome ang problema. So, ang problema po palang iyon na inaakala kong problema, ngayon po ay nagamit po ng Diyos sa buhay ko upang tulungan din po ang ibang tao. Amen po? So, dahil po sa ganun ang kinagisnan ko pong buhay, yung tatay ko, lasenggo, pagdating na po ng mga kuya ko, ate ko, lasenggo na din. Alam niyo po, panay ako may pasa. Kasi kung kababawan lang nagwawala, may nakaka-relate po ba? Takot na yung mga maniligaw ko. Wala nang naniligaw dahil takot sa tatay at mga papano, nag-aasa po. Kaya sabi ko nga po kay Pastor, mapalad ka. Kasi nauna na sa langit si Tatang nung dumating ka. Masaya naman siya. Joke lang. So, sa sobrang pong kalasingan, isang araw po wala silang kamali-malay na may pumasok po sa loob ng bahay namin. At, yes po na, pinasok po yung kwarto at naranasan ko po mamules siya. Yun po ang isa sa pinakamadilim na nangyari sa buhay ko. At, again, kinasuklaman ko na naman ang alak, kinasuklaman ko na naman ang tatay ko. Dapat siya yung pumuprotekta sa akin.
laman ng utak ng lalaking pumasok sa bahay namin. Minsan nasisisi natin ang ibang tao, ano po. Pero alam niyo po, nasa tulong ng Panginoon, inayos niyo po ang kaisipan ko at ang puso ko. Tinuruan niyo po ako magpatawad at magpatuloy po sa buhay ko. At ngayon po, may mga tao po pinapadala ng Diyos na pareho pong naranasan na ng molestia, na rape. At doon po na-encourage, ginagamit po tayo ng Panginoon upang i-encourage sila, upang magpatuloy sa buhay. At purihin po ang Panginoon. Sabi po sa kanyang salita, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Amen po. Yun po ang utos sa atin ng Diyos eh. Katawan po, tayo pong lahat ay katawan ni Kristo at ang gusto po niya ay magtulungan po tayo. Amen po. So, purihin po ang ating Panginoon na kahit po napakadilim ng nakaraan mo, kahit napakadilim ng nararanasan mo ngayon, kayang-kayang ilawan niya ng Diyos. Kayang-kayang gamitin ng Diyos yan upang maging pagpapala sa iba. Amen po. Amen po. Sabi nga po, God can turn your testing into testimony. At ang pangatlo po, God wants to build your character. Gustong ayusin po ng Diyos ang karakter mo, ang ugali mo. Ganun po ako. Along the way po na sa mahirap, masakit, mabigat na pinagdadaanan ko po, inayos po ng Diyos ang puso ko at ang isip ko. Mas lalo po ko pong nakita na mas dapat ko po palang mahalin ang tatay ko. Dahil po napakaikli po ng buhay. Mas lalo po tayo nagiging mapagkumbaba. Mas lalong lumalawang ang kaisipan natin, ang pangunawa natin. Amen? Mas lalo tayong nagiging mahinahon, natututo tayong magpasensya. So, God, maaaring gamitin po ng Diyos ang problema mo ngayon upang ayusin ang ugaling meron ka ngayon. Amen po? So, sobrang lalim po talaga nung sakit na nararamdaman ko sa tatay ko, lalo nung namolestya ako. Pero napakabuti po ng Diyos na hinil niya po ako. Kaya, kung may mga nakaranas man po na ganon, sinasabi ko sa iyo ngayon, kapatid, kaya kang gamutin ng Panginoon sa sugat ng nakaraan. Sabi po sa Santiago 1, verse 2 to 4, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na sa pamamagitan ng pagsubok ay napapatatag ang ating pananampalataya. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Yun naman po ang nais ng Diyos, na maging kawangis po natin siya. Dahil ganun niya po tayo dinisenyo eh. Pero dahil nga po sa kasalanan, alam niyo po yun, naging madilim po ang buhay ng tao. Pero dumating po si Jesus upang maging modelo natin. Isang mapagmahal na Diyos, isang mapagkumbaba na Diyos. Amen po. Sabi niya dito, sa number 4, God wants to teach you about Himself. Gustong ipakilala ng Diyos ang sarili niya sa iyo. Amen? Nais ng Diyos na makilala mo siya. Kagaya ng sinabi ko ni Pastor kagabi, hindi mo naman mapagkakatiwalaan ng isang tao kung sa isang meeting lang, di ba po? Isang tingin lang. Amen po. Ano po pangalan niyo, Nanay? Nanay Sarah, tingin mo mapagkakatiwalaan mo ako? Noong unang nagkita tayo, tingin mo mapagkakatiwalaan mo na ba agad ako? Hindi naman po, di ba po? So, ganun din po ang Diyos. Ganun din naman po tayo sa Diyos. Kailangan po natin siyang mas makilala.
Sa pamamagitan po ng mga problemang ito, doon po natin mas makikita ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Dati po, palagi po tungkol sa sarili ko na lang ang lahat. Panay, gusto ko ng ganito, ayoko sa ganitong buhay. Ako, panay ako, gusto ko ng ganito, ganyan. Gusto ko ng maraming pera. Panay na lang po ang nasa isip ko at sa puso ko ay ako. Pero, nung na-enkwentro ko ang Diyos, lahat na po ng plano ng Diyos, yun na po ang dinedesire ng puso ko. Marahil sa pamamagitan po ng problemang iyan, maaaring baguhin po ng Diyos ang perspective mo sa buhay. Sabi po niya sa Isaiah 55 verse 8 to 9, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan hindi ninyo kaisipan at inyong kaparaanan ay hindi ninyo kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa sa inyong kaparaanan at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng iyong kaisipan. So ano man po ang mahirap na sitwasyon na meron tayo, nakita ko po na ang Diyos ay lagi po nandiyan para po sa akin. At hindi rin po imposible na nandiyan din po siya lagi para sa inyo. Handang sa maklolo, handang tumulong, ano man pong kailangan ninyo. Never po kayong iniwan ng Diyos. At yun po ang gusto niyang mangyari, na magkaroon po ng relasyon po sa inyo. Amen po. At gusto niya po na mas kilalanin niyo po siya sa pamamagitan po ng pagbabasa ng Biblia at pag-attend ng mga ganitong klaseng event po. Maaari po, makikilala po natin ang Diyos. At sa panglima po, God wants to prepare you for a future position or mission in your life. Amen po. Inihahanda ka pala ng Diyos para sa mission mo o sa purpose mo sa buhay mo. Amen po. Alam niyo po, buti na lang nakinig ako sa Diyos. Nakinig ako na kailangan ko nang magpatawad sa tatay ko. Na kailangan ko mas mahalin siya at ipakita yung pagmamahal na nanggagaling sa Diyos. Alam niyo po, 3 years ago, na-heart attack po ang tatay ko. At sa dinami-rami namin magkakapatid, ako po ang pinagbantay nila sa ospital. Sa unang gabi po, tinig ko po yung oportunidad na ibahagi po ang salita ng Diyos sa tatay ko. Madali na po i-accept ng tatay ko yung salita ng Diyos. Bakit? Nakita niyo yung pagbabago sa akin eh. Mas madali pong ibahagi ang salita ng Diyos kung nakikita nila ang Diyos sa buhay mo. At sa pangalawang araw po, nagdesisyon po ang doktor na kailangan ng tubuhan ang tatay ko. Pero alam ko na pagagalingan siya ng Diyos. Bakit? Madami pong pinakita sa akin ng Diyos eh. Ang bulag nakakita, ang bingi nakarinig, ang lungkot nakalakad, ang patay binuhay ng Diyos, ang may sakit pinagaling niya. Alam ko, malaki ang tiwala ko sa Diyos na pagagalingin niya ang tatay ko. Pero sa pangatlong gabi po, pinawian po ng buhay ng tatay ko. At ang tanong po, uling tanong po sa akin ng doktor, anong oras na po? Pagkatingin ko po ng relo, 3:16 a.m. November 18, 2020, time of death, 3:16 a.m. Napakabilis po ng buhay. Kaya matuto po tayo magpatawad. Amen po. Pero isa lang po ang pinakita po sa akin ng Diyos. Alam niyo po ang verse na share ko po kay Tata. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but will have everlasting life. Sabi ko kay Lord, Lord, sa lahat po binigay ko na po sa inyo. Kulang pa ba? Sinumbatan ko si Lord. Buhay lang naman ni Tata ang hinihingi
yung verse sa John 3:16 at sa huli, everlasting life. Hindi man po in-extend ng Lord ang buhay ng tatay ko dito sa lupa. Pero habang buhay po, kasama niya ang Diyos sa langit. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Dahil po kilala po ang tatay ko eh. Isang lasenggo, palamura, binububog pa nga yung nanay ko eh. Secret lang po namin na. Joke lang. So, alam ko, napatungo na siya sa impyerno. Confident ako dyan. Pero napakamahabagin at mapagmahal po ng Diyos. At dahil po sumunod po ako, na ayusin ng Diyos ang puso, ang buhay ko. Amen? Binigyan niya po ng pagkakataon si Tata. Segundo, oras, araw na lang po natitira na hindi ko po inaasahan. Hindi po natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Amen po? Yun nga po, ka-church namin, ang lusog. 19 years old. Na-disgrasya. Hindi po nagbibisyo. Pero binawian po ng buhay. Ganun po kabilis. Ganun po kabilis ang buhay. Kaya, i-grab niyo po bawat opportunity. Kapag may problema si Lord, alam kong kakayanin ko to. Binigay mo to eh. Alam kong sasamahan mo ko. Every may opportunity, every may problema po, gawin yung oportunidad para ayusin kayo ng Diyos. Tama na po ang panunumbat sa Diyos. Tama na po ang pagsisisi, paninisi. Ano po? Simulan niyo pong tanggapin ang Diyos sa buhay ninyo at hayaan niyong baguhin kayo ng Diyos upang magawa ninyo kung anong purpose niyo sa buhay. Sabi nga po ni Joseph the Dreamer, di ba po, ang dami pong nangyari dito sa buhay ni Joseph nung nakita siya ng mga kapatid niya. Siyempre, binenta nila. Ano po, halos patayin na kasi hinulog na po sa bangin eh. Pero ang sabi niya, do not be afraid, sabi niya sa mga kapatid niya. For I am in the place of God. But as for you, you meant evil against me. But God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive. Now, therefore, do not be afraid. I will provide for you and for your little ones. Yung taong pagtangkaan nilang patayin, ay siya din pong nag-provide ng pangangailangan nila. Ganun po ang nangyari sa buhay ko. Ano man po gawa ng kaaway sa buhay ko. Ano mang hirap ang ibato sa akin ng mundo. Ano mang sakit ang iparana sa akin ng mundo. Susundin ko kung anong plano ng Diyos sa buhay ko. At ngayon po, I believe na nagampanan ko kung ano yung purpose ko sa buhay ni Tata. Amen po. At ngayon po, na napagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay na iyon, sabi ni Lord, ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. At ngayon po, sa biyaya po ng Panginoon, ginagamit po tayo ngayon. Nasa harap po ninyo ngayon ay bunga din po ng mga problema. Amen po. Kaya, huwag po kayong panghinaan ng loob. Dahil kayang-kayang gawin ng Diyos ang matinding na partiyan ng buhay mo tungo sa kaliwanagan. At ang pang-anim po, God allows problems in order to test our hearts. Yes, inayos ka na ng Diyos, hindi po ba? Hindi nga po natin tigil ang problema. Maging kami ni Pastor din po, nagdadaan sa mga problema. Eh Lord, inayos mo na yung buhay ko eh. Inayos mo na yung heart ko tsaka mind ko eh. Bakit? Hindi pa natin tigil. Yun ay para i-test ng Diyos ang puso mo. Kung totoo nga bang, kung hanggang saan ang pasensya mo, kung hanggang na ba kalalim ang relasyon mo sa Kanya, kung gaano na nga ba kalalim ang pag-ibig mo sa Kanya at sa mga tao. Amen po. Kung gaano na nga ba katibay ang pananampalataya mo sa Kanya. So, nais po ng Diyos
na itest din po ang puso natin. Sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 7, ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. So pinaparaan ng mga tao ang ginto kung totoong ginto. So ganun din po pala ang puso natin. Ano po? Gayun din naman ang iyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok. Wow! Upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayoy, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo. Hallelujah! So, meron palang nakaredy. Amen? Upang mapapurihan daw po tayo pagdating ng araw na mahayag si Kristo. Kaya kung dumadanas ka ng pagsubok, mapalad ka. Kasi may napakagandang plano ang Diyos sa'yo. Dahil gusto kang ayusin ng Diyos, gusto kong maging kagamit-gamit ng Diyos sa katabi mo. Amen? At gusto niyang i-test yung heart mo. Ano man po ang masakit na at mahirap na pinagdadaanan po natin, gusto ko pong malaman ninyo na mahal kayo ng Diyos. Hindi niya po kayo iiwan, hindi bababayaan man. Sabi po niya sa Roma 8 verse 38 to 39, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa pag-ibig sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So minsan man po, nararamdaman natin na parang wala ang Diyos. Tingnan mo po ang kanyang salita, ang kanyang mga pangako. Walang kahit anong bagay ang makapaghiwalay sa pag-ibig niya sa atin. Amen. Sige po, purihin po natin ng ating Panginoon, tapos na po yung misa. Maraming salamat po. Okay, thank you, Pastor Agri, sa napakagandang mensahe ng ating Panginoon. And ito po isa sa mga sabi po ng Biblia, no? Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi mo makakaya. Kaya nga kung binigay niya yan sa'yo, ibig sabihin pinagkakatiwalaan ka niya na kaya mong lagpasan yung mga pagsubok na yan. No? Tinago ko na yung sa lumit ko. First time kong malagyan ng picture ka ni Crescent sa Facebook. Pero may di pa ako. May kapa pa ako. No? Pero alam nyo, kidding aside, alam nyo ba, higit pa sa inaasahan mo, yung pagtingin sa'yo ni Lord. Kasi minsan masyado nating, hey Lord, ganito lang ako, hindi ko kaya itong pinagdadaanan ko. Hindi. Sabi ng Panginoon, higit pa sa iniisip mo, yung kaya mong gawin. Dahil hindi dahil sa lakas mo, pero dahil kasama mo ang Diyos. Amen? So, I will end with this, no? Yung story ng ito. Merong dalawang magkapatid, no? Si Kuya at si Bunso. Ngayon, isang araw, may bagong tirador. Si Bunso. Ay, si Kuya. Ngayon, sabi ni Bunso, ay, Kuya, galing mo naman manirador. Sige nga, Kuya, kung sharpshooter ka, tirahin mo yung buko. Pero yung tangkay lang, lahat mahulog. Yun lang pala Mirador ni Kuya. Yan, nahulog. Wow! Galing naman, Kuya! Sige nga, Kuya. Ito naman, yung duhat, mas maliit. Pero yung yung tangkay lang.
Sige, sabi niya. Bang, galing ko talaga, kuya. Ayan. Tapos, kuya, last na lang. Patamaan mo nga, padaplisan mo lang, sabi niya. Yung toka ng bibi ni Lolo. Ben lang pala eh. Tapos, sinipat ni kuya. Patay yung bibi. Wala, yari ka niyan, kuya. Ngete ka kanyan. Patay ang bibi ni Lolo. Labot ka, susumbong kita. Sabi naman ni, kuya, hindi, huwag mo ako susumbong. Gagawin ko lahat ng sasabihin mo. Huwag mo lang ako susumbong. Tapos, sabi naman ni Bonso, talaga mo yan? Lahat? Oo, lahat. Sabihin mo lang. Oo, sige. O ngayon, umuwi sila. Sabi naman ni Lolo, mga po, magsaing na kayo. Tapos, Bunso, magsaing ka na daw. Kuya, yung bibi. Sabi niya, ay, nga pala. Sayang si Kuya. Ayun, habang nagluluto si Lolo, sabi ni Lolo, mga po, adobo tayo ngayong gabi. Pero kulang yung uyo natin. Pwede bang bumili kayo sa tindahan? Ay, tapos sabi ni Kuya, Bunso, ako na nagsaing. Ako naman bumili ng toyo. Sabi ni Bunso, Kuya, yung bibi. Ay, pala, sabi mo. Pupunta si Kuya na naman. Tapos nun sabi, matutulog na sila. Sabi ni Kuya, ay ni Lolo, mga apo, maglatak na kayo. Sabi naman ni Bunso, Kuya, yung bibi. Sabi niya. Pagod na pagod si Kuya nung gabi ngayon. Habang naghuhugas siya ng pinggan, nag-iisip siya. Sabi niya, kung hindi ako aamin sa aking kasalanan, patuloy akong abusuhin itong bunsong ito. Tapos, sige nga, maglalakas loob na ako. Aamin na ako kay Lolo. Kinabukasan, pumunta siya kay Lolo. Sabi niya, Lo, patawad po. Sa kaparamutan ko, Lolo, napatay ko po yung bibi ninyo. Kasi sabi ko kasi ni Bunso, padaplisan nito ka napuruhan ko po sa ulo. Patay ko yung bibi niyo. Ay, ganun ba ako? Sabi ni Lolo. Nakita nga kita Sharpshooter ka nga, galing-galing mo. Sabi niya. Alam niyo, ang moral story ng kwento. Minsan, kailangan natin makapag-cooperate sa Diyos para umabot tayo sa gusto nating puntahan. Kasi siya, alam niya kung saan ka papunta. Sabi nga ni Amrit kanina sa salita ng Diyos, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Alam ng Diyos yung plano niya para sa bawat isa. Alam niyo yung plano niya para sa pamilya ninyo, sa inyo, personal. Alam niya yung mga plano niya para sa inyo. And sabi niya dun sa verse na yun, for your good, not to harm you. Hindi para sa kapahamakan mo. Ibig sabihin, pag dumadanas ka ng pagsubok na yan, hindi para pahirapan ka ng Diyos. Pero para ayusin ka ng Diyos at mas lalong Kasi, eto kung bibigyan ka ng Diyos, kunwari, tatama ka ng loto ngayong gabi nito. Kunwari lang, tatama ka ng loto ngayong gabi nito. Tingnan mo, kung hindi mo alam hawakan ng pera at hindi ka pinadaan ng Diyos sa proseso, tingnan mo, katapos ng 1 linggo, mas masaklap pa yung buhay mo. Bangkarote. At bilang yun, talagang bagsak, lugmok sa utang. Ang dami ko pong nakitang ganyang storya na milyonaryo 1 day lang. Nagkakautang pa, yan, sabi ni tatay. Pero, ang importante, habang nandun ka sa proseso, nakikinig ka ba kung anong tinuturo ng Diyos? Kapag may sakit ka, Lord, anong tinuturo mo?
Kapag walang-wala ka, Lord, anong tinuturo mo? Kapag hirap na hirap ka, Lord, anong tinuturo mo? Kapag magulo yung pamilya, Lord, anong tinuturo mo? Makinig ka sa Kanya. Kasi siya lang ang pwedeng makapag-ayos ng buhay natin. Amen? Sabi nga ng isang pastor sa amin, ano bang ginagawa mo na umahad lang sa miracle ni Lord sa buhay mo? Minsan kasi matigas lang ang ulo natin. Ayaw nating makipag-cooperate sa Diyos. Pero alam mo kung nakikipag-cooperate ka kay Lord, lahat ng pagsubok, nakikita mo yung pagmamahal niya. Kasi sabi ng Diyos, dinidisiplina niya ang kanyang mga minamahal. Amen? So, ibig sabihin, Lord, ibig sabihin, kaya ako dumadana sa pagsubok na to kasi mahal mo ako. Oo, anak, mahal kita. Yun, kung makikipag-cooperate tayo sa Kanya. Pero kung hindi tayo makipag-cooperate sa Kanya, alam mo yung nanay na, yung sa mga nanay, no? Maraming nanay dito. Alam mo yung pag dumaan lang yung bata tapos ay, ba't mo pinalo? Wala lang, trip ko lang. Minsan, ganun ang isip natin sa Diyos. Parang pinagtitripan lang tayo nila. Hindi. Pinapadaan ka niya dun sa apoy. Pinapadaan ka niya sa problema. Pinadadaan ka niya sa pagsubok. Dahil mahal ka niya. Dahil mapagkakatiwalaan ka niya. Dahil alam niya kaya mo. At dahil alam niya, pag dumaan ka dun, mas magiging ibay ka, mas magiging wise ka, mas magiging malakas ka. Amen? Tulad ng pagdaan ni Agrin sa apoy, dumaan din po ako dyan. Karamihan po sa atin, dumaan dyan. And praise God, no? O, lahat tayo dito, dumaan tayo sa COVID. Tama? Praise God. Nandito pa rin tayo at mas matibay tayo kaysa dati. Amen? Anong kinalaman ng pagsubok sa Pasko? Kasi ang Pasko ay punong-puno ng pagsubok. Bago ipanganak ang Mesiyas, ang daming pagsubok. Kaya nga, ang pagsubok ay parte ng buhay ng Kristiyano. Kung inaakala mo, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, lahat maayos na. Kapatid, doon tayo nagkakamali. Pero ang pinagkaiba lang natin pag dumadanas yung ibang tao ng problema at tayo ng problema, tayo may Diyos tayo pwede kapitan. Meron tayong mga pangako niya na pwede natin angkinin. Pero kapag dumaranas ka ng problema, wala ka ng Diyos, wala ka pang pangako ng Diyos, naku, wala na. No? Baka mamaya, isa tayo doon sa mga nagkakapit ng lubid. Oo, kaya nagbabaliw. Kasi nga, wala tayong Panginoon. Amen? So, purihin ang salita ng Diyos. And, punta na po tayo sa masayang parte ng ating programa, which is the tithes and the offering. No? Sabi ko nga kagabi, all of this is possible dahil may mga taong nagtatanim. And ano po, hindi po yung kuryente at saka etc. yung mga gamit. Kaya po kailangan din nating tamnan. No? Kaya praise God. No? God give us the ability to do well. Yan ang sabi ng Bible. Kaya nga, kung titingnan mo, kakapuranggit lang ang hinihingi Diyos mula sa atin. And kapag binigyan natin yan, let us give Him ng buong puso. Na yung hindi tayo napipilitan. Amen? Kung pilit tayo, praise God, huwag muna tayo magbigay. No? Pero kung buong puso natin ibibigay, Lord, ito para sa'yo, tatanggapin po yan ng Panginoon. Amen? Sige po, manalangin po tayo. Lord, maraming salamat sa gabi pong ito, Panginoon. And Lord, bagamat marami kaming pinagdaraanan, marami kaming pagsubok, hindi po rin magiging hadlang sa aming pagsunod sa inyo, sa aming pagtatapat sa inyo, and even sa aming pagtatanim sa inyo, Panginoon. Lord, kapag po even kami ay nangangailangan at marunong kami magbigay,
Lord, doon po nakikita, Panginoon, ang pagmamahal. And Lord, madali pong magbigay kapag po okay ang lahat. Pero salamat po, Panginoon, na patuloy niyo po kami pinagpapala sa lahat ng sitwasyon. Magulo man o maayos ang buhay namin, alam namin may Diyos na magpapala sa amin at may Diyos na mag-aayos ng lahat ng problema namin. Salamat po, Panginoon. Turuan niyo po kami na magpag-cooperate sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Sige po, pwede po natin iulog ang ating offering dito po sa harapan. Kim, Lay! Lay! Hindi mo na ka-add mo. You have been faithful. Lay pa. Bigyan mo siya, Lay. Yes! O, ikaw ka. Yes! Sige po, Yes! ngayon po, sino po dito yung first timer dito sa... Hindi naman po pastor. Swap ka man. Matagal din kung hindi naka-attend. Okay lang. Sa ano pa lang yung pabahay-bahay pa tayo. First time dito sa paggabi. Yan. Si ate, Leia. Leia. Welcome po. Sige po, pwede po tumayo. And palakpakan po natin si ate Leia, no? Siyempre, kagabi po, hindi natin na-welcome din si ate sa akin. Yan. Palakpakan din natin, no? Nagagalak po kami na makasama po kayo gabi-gabi sa ating sagbang gabi. And ito po ay mula Monday to Friday, no? 6 o'clock. Nakita ko nga, aga nila ate kanina, no? Pasensya po, na-traffic kami. Pero expect po, every night po, ito, 6 o'clock dito po sa court. And we are praying po na mas gumamit pa tayo. Kaya mag-invite po tayo dito sa court, no? Upang yung mga naririnig po natin na salita ng Diyos, hindi lang po sa atin. Pero even po yung buong pamilya, dali niyo po yung buong pamilya, dali niyo po yung mga kamarites, no? Tsaka kamarites. Tatay! Si tatay, no? Palakpakan po natin si tatay. No? Welcome po sa bawat isa. And yun po yung mga announcement natin. Expect nyo po, no? Minsan-minsan may mga ibang tumatayo dito. No? Hindi lang po ako kasi alam ko po may mensahe ang Diyos sa bawat isa. Amen. Sige po, taas po natin ating mga kamay na receive the benediction of the Lord. O sa Berga family, Hindi ka nakikita. you are blessed. Kahit kumaranas ka ng iba't ibang klase ng problema at pagsubok. Ayun, si Kim. And right now, receive this benediction. Oo. And may the Lord God Almighty, the Creator of the heaven and the earth, bless you and keep you. Si Layla. And may His face shine upon you and be very gracious to you. And may His face turn towards you, towards your health, your family, your career, your loved ones, and grant you shalom. Shalom and shalom. Sige po, mabuhay po ang lahat and see you po bukas for the third night ng ating sambang gabi.